Kabanata 1286. Pinag-isipan ni Todd ang mga sinabi ni Eddie. Sige, dahil nagsalita na si Mr. Eddie, pagkatapos ay dapat akong sumang-ayon sa ngalan ng pamilyang Jean mula sa Mordo. Ngunit dahil ang pagmamay-ari ng Regency Enterprise ay mahuhulog sa iyong mga kamay sa hinaharap, kung gayon ano ang dapat gawin ng Morgan Financial Group na unang hakbang laban sa Regency Enterprise sa oras na ito? Ngumiti si Eddie. Huwag kang mag-alala, Mr. Todd. Matagal na naming inayos ang lahat. Alam ko ang isipan ng mga tao na mas mahusay kaysa sa iba. Magtiwala sa akin, sa ilalim ng aking pag-aayos, ang Regency Enterprise ay malapit ng magulo. Hindi nagtagal ay umalis si Eddie na may hitsura ng nakangisi. Nakatitig si Todd sa kanyang likuran gamit ang isang nakakapangit na pagngisi. Namula ang kanyang sekretarya, Young Master, ito ang mga dayuhang superior ng Morgan Financial Group ay masyadong hindi makatwiran. Nais nila ang pagkontrol sa stake ng Regency Enterprise. Hindi ba nangangahulugang kailangan nating magtrabaho para sa kanila sa hinaharap? Walang malasakit si Todd. Dalhin ang iyong oras. Hindi pa natatapos ang mga bagay, kaya't alam kung ano ang mangyayari. Ang Regency Enterprise ay kasalukuyang sinusuportahan ni Prince York mula sa Sky Corporation. Iyon ay isang malakas na taga-suporta, at ang karamihan ay hindi makagawa ng hakbang laban sa kanya. Sa ilalim ng sitwasyong ito, hindi ba mas mabuti para sa mga dayuhang ijistang ito na isawsaw muna ang isang daliri sa tubig? Dapat lang tayong manood. Sa pinakamalala, gumawa si Todd ng isang kilos ng pagdulas ng kanyang leeg. Para sa mga taong katulad nila, walang mga walang hanggang kaibigan, tanging walang hanggang interes lamang. Kung alam ng Morgan Financial Group kung ano ang gagawin, maayos iyon. Kung hindi sila gagawa, ang Jeans ng Mordo ay hindi mag-iisip na gumawa ng isang hakbang. Ngumiti ang kanyang sekretarya sa ginhawa sa mga sinabi ni Todd. Tila lumaki na ang batang Panginoon. Kinuha ni Todd ang pulang baso ng alak at lumakad sa bintana. Tiningnan niya ang gusali ng tanggapan ng Regency Enterprise na nakatayo na hindi kalayuan at nag-ungol, Mandy, maaari kang makatiyak. Ang Regency Enterprise ay magiging akin sa wakas. Ikaw din ay magiging akin. Ang buong Buckwood ay malapit ng mapabilang sa Jeans ng Mordo. Sa Regency Enterprise, napangisi si Mandy. Tiningnan niya ang mga dokumento sa kanyang kamay, ang kanyang kutis ay kakilakilabot. Ang Regency Enterprise ay orihinal na nakikibahagi sa industriya ng pabahay. Nang nasa kapangyarihan ang mag-ama na lalaki, kinuha nila ang isang pagkukumpuni ng proyekto mula sa mga awtoridad sa isang distrito ng Buckwood. Ang mga proyektong ito ay palaging pinakamahirap na magtagumpay. Ayon sa paraan ni Mandy sa paggawa ng mga bagay, hindi niya kukunin ang mga proyektong ito. Ngunit dahil ito ang kasalukuyang negosyo bilang CEO, hindi niya maiiwasan ito. Kaninang umaga, isang insidente ang naganap sa pinakamalaking site ng pagkukumpuni. Ayon sa balita na iniulat sa kanya ng mga kanyang subordinate, may humantong na isang koponan upang siyasatin ang sistema ng pabahay sa bagong distrito ng Buckwood. Ang resulta ng inspection ay nagsiwalat na ang Regency Enterprise ay hindi nakakuha ng isang permit sa konstruksyon para sa proseso ng konstruksyon. Sinuri ng mga opisyal ang sistema ng pabahay at hiniling ang site na pinapagana para sa pagwawasto. Ngunit kung ang kapangyarihan ay naputol para sa isang malaking proyekto tulad nito, ang kalahati ng trabaho ay hindi ma-validate. Upang may restart ang konstruksyon sa hinaharap, ang ilang mga gusali ay dapat na masira. Ang buong proseso sa huli ay mahirap at hindi kanais-nais. Ang mga manggagawa sa site ng konstruksyon at pinuno ng inspection team ng sistema ng pabahay ay nag-aaway sa bagay na ito. At iyon ay, iniulat ng subordinate ni Mandy ang insidente sa kanya sa lalong madaling panahon, naunawaan ni Mandy ang pangkalahatang sitwasyon. Pinago niya ang kanyang damit at agad na pumunta sa site ng konstruksyon. Sa pinangyarihan, maraming mga pinuno sa uniforme ang nakikipagtalo sa foreman, ang nangungunang tao na second in command ng sistema ng pabahay ng bagong distrito ng Buckwood, si Zach Braff, na nakataas ang kanyang ulo at nakita si Mandy.
Ang kanyang mga mata ay agad na lumiwanag. Dumating si Zach Braff sa site ng konstruksyon ng Regency Enterprise para lamang kay Mandy. Nakilala niya si Eddie mula sa Morgan Financial Group bago pumunta rito. Ayon kay Eddie, dapat gawin ni Zach si Mandy na pumunta sa kanilang partido sa anumang paraan. Sa nasabing partido, pipilitin ng Morgan Financial Group si Mandy na ibigay ang Regency Enterprise. Dati, ipinapalagay ni Zach na si Mandy ay ilan lamang sa matigas na babae. Hindi niya inaasahan na magiging maganda siya. Agad na nais ni Zach na kunin ang pagkakataong ito upang magkaroon ng tulad ng isang kaakit-akit na kagandahan. Sinadya niyang tumingin kay Mandy at sinabi, "At sino naman iyon?" Ang foreman, na nakikipagtalo sa kanya, ay malamig na umungol. Ito ang CEO ng Regency Enterprise, si Mandy Zimmer. Ang lugar na ito ay kabilang sa kanya. Maaari siyang dumating tuwing nais niya. Sinabi ni Zach, kaya siya ang CEO. Magmadali at hayaan siyang lumapit. Hindi mo kailangang makitungo sa bagay na ito. Kailangan kong magkaroon ng isang mahusay, at mahabang pakikipag-usap sa kanya. Maingat na pinag-aralan ni Zach si Mandy habang nagsasalita siya. Siya ay isang taong masungit na nasisiyahan sa paggamit ng kanyang kapangyarihan upang takutin ang mga kababaihan. Maingat niyang naalala ang lahat ng mga babaeng natutulog sa kanya sa buong buhay niya. Wala sa kanila ang may kagandahang iyon. Ang mas mahalaga, ang proyekto ng babaeng ito ay nasa kanyang mga kamay. Maaari niyang hilingin sa kanya na gawin ang anumang nais niya. Inisip ni Zach na matutulog si Mandy sa kanya, hindi niya kailangan ng ibang tao na ipakilala sa kanya. Sa halip, tinapik niya ang kanyang buhok at tumungo kay Mandy. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang kamay at sinabi, "Nice to meet you. Ako si Zach Braff, ang pangalawang utos ng sistema ng pabahay mula sa bagong distrito ng Buckwood. Pinangunahan ko ang pangkat ng inspection." Si Zach ay may isang mapaghangad na hitsura. Ang kanyang kilos na maabot ay isang pagtatangka upang subukan ang mga limitasyon ni Mandy. Zach Braff. Nasimangot si Mandy. Habang siya ay nagtatrabaho sa negosyo sa real estate para sa ilang oras, paano niya hindi malalaman si Zach? Siya ay may isang kilalang reputasyon, isa siya na may kamalayan. Ang kasuklam-suklam ay sumabog sa kanyang mukha, ngunit tiningnan niya ng isang walang malasakit na ngiti gayunpaman. Ano ang nagdadala kay Mr. Braff sa aming site ng konstruksyon ngayon? Nangyari na ako ay naglalakad kasama ang asawa ko ngayon, kaya medyo huli na ako. Humihingi ako ng paumanhin. Sinadya ni Mandy na iwasan ang kamay ni Zach at pinahiwatig na siya ay kasal na. Ito ay isang taktika ng pagtanggi sa kanya, gayunpaman, hindi napahiya si Zach. Alam niya na ang Morgan Financial Group ay malapit ng kumilos laban sa Regency Enterprise. Hanggat nagtagumpay siya, si Mandy ay magiging isang babaeng walang kabuluhan. Sa oras na iyon, hindi ba niya hahayaan na gawin niya ang anumang nais niya sa kanya? Nagpakita siya ng ngiti, si CEO Zimmer ay talagang kamangha-manghang. Kuntento ka na sa iyong karera at buhay na pag-ibig kahit sa murang edad. Ang proyektong ito ay mahusay din. Patuloy na nakangiti si Mandy. Salamat sa iyong mga salita, Mr. Braff. Sa pamamagitan ng paraan, nagpahanda ako ng ilang mga dahon ng tsaa. Mangyaring kunin ang ilan at subukan ang mga ito. Inutusan ni Mandy ang kanyang katulong upang mag-alok ng isang kahon ng mga dahon ng tsaa sa kanya. Tulad ng sinasabi, ang isa ay hindi mawawala ang anumang bagay sa pamamagitan ng pagiging magalang. Bukod dito, si Mandy ay nakapasok na sa negosyo sa loob ng maraming taon, at alam ang likas na katangian ng mga taong ito. Minsan, kinakailangan na gawin ang mga bagay na ito. Kung ang mga taong tulad ni Zach ay nagkakaproblema araw-araw, mag-alinlangan siya na makumplito niya ang proyektong ito. Tulad ng sinasabi, ang mga laki ay mas mahirap harapin. Hindi inaasahan, hinawakan ni Zach ang kahon at hinampos ito sa lupa. Bang! Nasira ang kahon. Tinuro sila ni Zach at sinulyapan, CEO Zimmer, ano ang ibig sabihin nito? Palagi akong naging matapat at matuwid na tao. Hindi pa ako nakakuha ng pera ng sinuman, at nananatili akong tapat sa aking trabaho.
Gayunpaman, ininsulto mo ako sa mga ganitong bagay. Babalaan kita. Kailangan mong ipahinto ang trabaho sa iyong site ng konstruksyon at kumuha ng isang legal na permit sa konstruksyon bago ka makapagpapatuloy. Iuulat ko rin ang iyong pag-uugali ngayon sa aking superior. Ang Regency Enterprise ay dapat maghanda upang mabangkarote sa mga walang prinsipyong pagkilos na ito. Si Zack ay agresibo at umalis pagkatapos niyang matapos ang pagsasalita. Natigilan si Mandy. Hindi niya inaasahan na kumilos si Zack sa ganitong paraan. Sinisiyasat niya si Zack at pamilyar sa kanyang pag-uugali, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay biglang umasim sa kanya. Gayunpaman, si Mandy ay hindi isang baguhan sa mundo ng negosyo. Mabilis siyang sumulong at sinabi ng may ngiti, "Mr. Braff, hindi mo naintindihan. Kasalanan ng aking katulong ang pagkuha ng maling bagay. Hindi, kasalanan namin ito. Nag-aalok kami ng aming paghingi ng tawad. Tungkol sa permit sa konstruksyon, ayon sa nakaraang kasunduan sa gobyerno, maaari nating ipagpatuloy ang pagsasagawa ng konstruksyon habang nag-a-apply kami para sa permit. Ito ay upang matiyak na ang pagkukumpuni ng mga lumang istruktura ay umuusbong, upang ang mga inilipat na tao ay maaaring bumalik at manirahan sa kanilang mga bagong tahanan sa lalong madaling panahon. Ito ay isang espesyal na pangyayari, kaya mangyaring maunawaan." Ngumisi si Zack, "Hindi ko alam kung ano ang iyong sinasabi tungkol sa. Alam ko lang na kailangan mong kumilos ayon sa mga batas at regulasyon. Dahil nasira mo ang mga patakaran, kailangan mong pasanin ang mga kahihinatnan." Samantala, ang foreman mula sa dati ay tumakbo sa kay Mandy at bumulong, "CEO Zimmer, hindi tayo dapat tumigil sa trabaho. Ang kapangyarihan ay hindi dapat putulin. Kung hindi man, mawawalan kami ng hindi bababa sa ilang milyon. Kung magsisimula kaming magtrabaho muli sa hinaharap, makakaapekto ito sa kalidad at pag-unlad." Naintindihan din ni Mandy ang katotohanan ito, huminga siya ng malalim at pinisil ang isang ngiti. "Ginoong Braff, dahil napunta ka rito upang magbigay ng ilang gabay sa aming trabaho, kung ano ang dapat nating gawin. Mangyaring ibigay sa akin ang iyong mga tagubilin. Tiyak na susundin namin sila." Tanong ko kay Mr. Braff upang mabigyan ng pagkakataon ng Regency Enterprise, alang-alang sa mga tao. Nakikita na si Mandy na kumikilos ng mapagpakumbaba at tinatrato siya tulad ng isang iginagalang na superior, nagsiwalat si Zack ng isang matagumpay na ngiti. "Kumbaga, dahil nagsalita na si CEO Zimmer, bibigyan kita ng lahat ng pagkakataon. Gayunpaman, mayroon akong ibang gawain na dapat daluhan." "Paano ito, CEO Zimmer, may oras ka ba ngayon? Nais kong tretuhin ka sa isang pagkain. Magkaroon tayo ng isang mahaba at magandang pag-uusap." Nagulat si Mandy. Hindi niya inisip na gagawa ng kahilingan si Zack. Naranasan ang maraming mga mapait na sitwasyon, si Mandy ay puno ng pagbabantay pagdating sa pag-iisa sa ibang mga kalalakihan. Naramdaman ni Zack ang pag-iingat ni Mandy. Ngumiti siya. Ito ay isang normal na pagkain lamang. Kung si CEO Zimmer ay may anumang mga alalahanin, maaari nating kalimutan ito. Gagawin ko rin sa iyo ang isang pabor. Kailangan mong hayaan ang iyong mga tao na panatilihin ang kanilang mga bagay at itigil ang pagtatrabaho simula bukas. Naiintindihan mo ba? Ilang hakbang si Zack matapos siyang magsalita. Nang lumingon siya, puno ng pangungutya ang mukha niya. Ito ay tinatawag na gumawa ng isang hakbang pabalik ng hindi na tinutulak. Hindi siya natatakot na hindi kukunin ni Mandy ang pain. Sabik na sinabi ng foreman, CEO Zimmer, imposible iyon. Hindi namin mapapanatili ang lahat sa loob lamang ng kalahating araw. Dapat kang kumain kasama si Mr. Braff at subukang hilingin sa kanya na huwag itigil ang aming trabaho. Kung hindi, hindi matatapos ang proyektong ito. Nakaramdam si Mandy ng awkward, ngunit wala siyang pagpipilian sa puntong ito. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Mabilis lamang na sumunod si Mandy pagkatapos ni Zack. Ginoo Braff, mangyaring huwag isipin. Bakit hindi mo ako hayaang mag-host ng pagkain para sa iyo ngayong gabi?
Tulad ng para sa susunod na dapat nating gawin, mangyaring bigyan mo ako ng iyong mga tagubilin. Nagpakita si Zack ng isang matagumpay na ngiti. Kinuha ni Mandy ang kanyang pain. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamalasakit kay Mandy at sinabi, "Well, responsable ako sa pag-inspeksyon sa lugar na ito. Kung may nakakaalam na nakakaaliw ka sa akin, magiging mahirap ito. Nangyayari na ako ay magdaos ng isang malaking party ngayong gabi, at ang lahat ng mga pinuno ng sistema ng pabahay ng Buckwood pati na rin ang iba pang mga matataas na tao sa industriya ng konstruksyon ay dadalo. Kailangan ko pa rin ang iyong kooperasyon ngayong gabi. Nais kong ibigay ng babaeng iyon ang Regency Enterprise sa akin ng kusang loob." Sinabi ni Zack, sa kay Mr. Eddie sa paligid, lahat ay mangyayari. Bilang karagdagan, mayroon akong isang walang kahihiyang kahilingan. Hindi ko alam kung si Mr. Eddie ay maaaring sumang-ayon. Sabihin mo, si Eddie ay napatingin sa kanya. Si Zack ay nagsimulang nahihiya, "Mr. Eddie, ang babaeng ito. Ang ganda. Kapag nakikipaglaro ka sa kanya ngayong gabi, maaari mo bang hayaan akong magsaya din?" "Walang problema, hahaha." Pareho silang nagsuot ng alam na mga ngiti, naghahanap ng pantay na bisyo at pagkabagot. Sa Gardens Residence, sinabi ni Mandy kay Harvey habang siya ay pumipili ng damit, "Honey, mayroong isang pagtitipon sa industriya ng real estate ngayong gabi. Halika at sumama sa akin. Ang pag-alam sa ilang higit pang mga tao ay makakatulong sa iyo sa iyong karera sa hinaharap." Nangyari na libre si Harvey. Sa makatuwid, tumango siya at sinabi, "Oo naman, sasama ako sa iyo." Sinabi ni Mandy, "Magbago ka sa isang suit pagkatapos." "Ayos lang." Umiling-iling si Harvey, ayaw niyang magsuot ng suit, dahil hindi ito maginhawa upang lumipat sa isa. Hindi pinilit ni Mandy si Harvey sa kabila ng kanyang pagtanggi. Pagkatapos ng lahat, hindi ito formal na okasyon. Ika-6 ng gabi, sa Buckwood Westin Hotel. Ang lugar na ito ay isang propesyonal na komersyal na restaurant. Karaniwan, ang mga tao ay pumupunta lamang dito kung kailan mayroong pagtalakay sa negosyo. Ang isang simpleng pagkain dito ay madaling gumastos hanggang sa isang buwan na sweldo para sa mga ordinaryong tao. Ang industriya ng real estate ay palaging kumikita. Ito ay natural para sa mga taong nagtatrabaho sa industriya na ito na magkaroon ng hapunan dito. Maraming mga kalalakihan ang nakasuot sa itim ang naghihintay sa pasukan ng restaurant. Nang makita ang papalapit na Bentley ni Mandy, lahat sila ay nagmadali upang batiin siya. Si Mandy ay medyo sikat sa merkado ng real estate sa Buckwood. Siya ay maganda at may kakayahang, at siya ay may kapangyarihan sa Regency Enterprise. Maraming mga tinatawag na upstart sa industriya ng real estate ang nais na mangbola sa kanya. Kabanata 1290. Hindi ba si CEO Zimmer ito mula sa Regency Enterprise? Narinig ko na ang CEO Zimmer ay nakakuha kamakailan ng maraming mga proyekto ng pagkukumpuni para sa mga lumang istruktura. Ito ay tunay na kamanghamanghang. Ang isang normal na kumpanya ng real estate ay hindi magkakaroon ng gayong katapangan at swerte. Ang mga upstarts na ito ay magkasama, na naglalagay ng isang bumabalot na ekspresyon. Ngumiti si Mandy, ilang beses na niyang nakita ang mga taong ito sa mga okasyon sa negosyo, ngunit hindi siya pamilyar sa kanila at hindi pa nakikipag-ugnay sa kanila. Tulad ng malapit na silang magpatuloy sa pagsasalita, ang pintuan ng upuan ng pasahero ng Bentley ay itinulak ng pabukas at lumabas si Harvey. Halos lahat ay pansamantalang natigilan, dahil sa insidente tungkol kay Sasha Larson. Ang mga upstarts na ito sa industriya ng real estate ay alam nila si Harvey, ang live-in son-in-law. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na dadalhin ni Mandy ang kanyang live-in na asawa sa pagtitipon na ito. Ngunit normal din ito. Natutunan na ni Mandy ang kanyang aralin matapos na maranasan ito ng 2 beses. Kailangan niyang dalhin si Harvey sa mga ganitong uri ng pagtitipon. Sa ganitong paraan, maiiwasan niya ang maraming problema. Oh, hindi ba ito ang maalamat na live-in son-in-law, si Harvey? Ang isang matalim na lalaki ay lumitaw mula sa karamihan ng mga upstarts. Ang pangalawang utos ng sistema ng pabahay ng Buckwood sa bagong distrito ng Buckwood,
si Zach Braff. Siya ang nag-imbita kay Mandy sa pagdiriwang. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na dadalo rin si Harvey. Sa pakikinig kay Zach, ang mga upstarts ay tila natagpuan ang kanilang gulugod. CEO Zimmer, hindi ito nais kong punahin ka. Nararapat bang dalhin ang basura na ito sa isang okasyon? Ang bawat tao na maaaring dumalo sa aming pagtitipon ay isang kilalang figure sa merkado ng real estate ng Buckwood, subalit sapalarang dalhin mo lamang ang isang katulad niya dito. Saan siya uupo? Bakit siya dapat umupo? Ang isang taong katulad niya ay mas angkop na maging isang waiter. Sumabog sila sa pagtawa. Hahaha. Ipinahayag ni Zach ang kanyang pagpapahalaga sa kanila. Ang nakakahiya na si Harvey ay tiyak na alam ang tamang gawin, anuman ang dahilan kung bakit siya napunta. Naging kakilakilabot ang kutis ni Mandy habang nakikinig siya sa kanilang pangungutya. Gayunpaman, hindi naapektuhan si Harvey. Kung kailangan niyang bigyang pansin ang iniisip sa kanya ng mga clown na ito, hindi ba ito masyadong nakakapagod? Hoy, lahat, tumingin. Ang live-in son-in-law ay walang ibang mga kakayahan, ngunit tiyak na mahusay siyang manahimik. Kung ako ay ang pinag-uusapan na ganito, matagal ko nang sinampal ang taong iyon. Wala siyang guts na gawin. Basura. Si Mandy ay nasa gilid na ng pagsabog sa galit sa mga pang-iinsulto na ito. Takot na magalit si Mandy at ibigay ang kanyang mga nakaraang pagsisikap na walang silbi. Si Zach ay sumulyap sa mga tumatawa na upstarts at humakbang ng may ngiti. CEO Zimmer, gusto lang nilang sabihin ang totoo. Huwag isipin ang mga ito. Malapit nang magsimula ang party. Halika na, naghihintay ang lahat sa iyo. Maraming mga pinuno ng sistema ng pabahay ang dumating ngayong gabi. Dapat mong makilala ang mas maraming mga tao, tiyak na makakatulong ito para sa iyong proyekto sa konstruksyon. Ang kutis ni Mandy ay nanatiling kakilakilabot sa kabila ng mga sinabi ni Zach. Gayunpaman, pinigilan niya ang kanyang galit at tumango, malumanay na ngumiti si Zach, ngunit sa kanyang puso, siya ay naninira. Ito ang epekto na gusto niya. Di nagtagal ay pumasok si Mandy sa silid ng hotel, napapaligiran ng lahat. Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay naging isang bulag na mata kay Harvey.